Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Praise God. So, ang titulo ng mensahe ay Debt-Free, Debt-Free. So, lumaya sa kamatayan at lumaya sa mga bayaran. Hallelujah. Kaya napakahalaga pong hindi mo ito makakalimutan. Amen? Dahil debt-free and then debt-free. Kung ano man yung diferensya ng pronunciation ng DEBT, hindi naman debt silent B pa rin. So yung isa ay may hangin, debts. Yung isa naman ay debt. Debt-free and debt-free. Manalangin tayo. O Diyos, aming Ama, napakabuti mo. At kami ay nabubuhay sa kabutihan mong ito. Kaya sa pagkasi at iyong pagsama, sigurado ang aming buhay. Kaya sa kapuspusan ng iyong Espiritu, maluwalhati at maparangalan ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Sino po dito ang nakagawa na ng kabayanihan sa kanilang buhay? Have you done a heroic act? Nakagawa ka na po ba ng kabayanihan sa iyong buhay? At nais kong ipaunawa sa bawat isa na habang tayo ay buhay, tayo po ay pwedeng umasa na may dakilang mangyayari sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang sabi ni Pablo at liham niya sa mga taga-Hebreo, marami sa inyo hanggang ngayon ay sanggol at ang kailangan ay gatas at hindi karne, hindi matigas na pagkain. At isiniwalat niya kung ano ang mga bata at kung sino ang mga matanda sa pananampalataya. Ang bata, ang musmos sa pananampalataya ay yung walang karanasan na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. So walang karanasan sa pagkatuto kung ano ang mabuti at ang masama. Kaya nga kung titingnan natin ang isang halimbawa, dumaraan tayo sa iba't ibang pagsubok. Nasa paligid natin ang mga tukso ng kasalanan. Pero ang sabi rin sa Hebreo, ang paraan para hindi ka madaig ng tukso, umibig ka sa iyong kapwa. Napakaliwanag po nun. Gawan mo ng mabuti ang iyong kapwa. At makagagawa ka ng mga kabayanihan. Kaya nga po kailangang magsanay po tayo. So paano ang paggulang at pagunlad at paglago sa pananampalataya? Magkaroon ka ng mga desisyon na hindi ka takot kung malulugi ka o mabibigo. Ang mahalaga ay ikay humakbang, ikay kumilos. At laging tandaan mo po, matutuklasan mo kung ano ang mabuti. Manalangin tayo sa ikalawang pagkakataon, banal na Espiritu. Ang pag-asa ko lamang at naway maging pag-asa ng bawat isa ay ang iyong pagkilos at paggawa. Malibang ikay kumilos at gumawa, tao lamang ang mangangaral sa kanilang pandinig. Pero nanalangin po ang bawat isa na tinig at boses mo ang marinig. Sapagkat ang kapahingahan na itinakda mo ngayon ay sa pamamagitan ng iyong tinig, sa pamamagitan ng iyong salita. Maluwalhati ka, Ama, sa pagkilos mo sa banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus.
Amen. Kaya nais ko pong inyong matutunang mabuti kung paano nangyari yung paglaya sa kamatayan. Dahil ang kinatatakutan po ng tao ay kamatayan. Sa ngayon po sa pagsusuri at pagsisiyasat sa Amerika, ang lahat po ng kulungan ng mga baliw, ang laging kanilang naiisip ay sila ay nagkasala ng mortal na kasalanan. Kaya't sila ay mamamatay. Ngunit nais ko pong inyong matutunan. Ang umaalipin po sa maraming tao ay ang takot sa kamatayan. Subalit ang Panginoong Hesukristo ay dumating para palayain tayo dun sa pagkaalipin sa takot sa kamatayan. Napakahirap po na gumawa dahil minamadali ng isang tao ang kanyang lahat ng gagawin dahil baka siya mamatay. Laging unawain mo po na magaganap ang dapat na iyong gawin kung ikaw po ay magkakaroon ng isang buhay at maalab na pakikipag-ibigan sa Diyos. At mismong ang Biblia ay nagpaliwanag at nagsiwalat na mismong si Jesucristo kapag nanalangin ay sa malakas na tinig. Kapag siya po ay nanalangin ay may pagluha. At laging dinirinig ng kanyang ama ang kanyang dalangin. At alam niyo kung ano ang dahilan? Because he is devoted to his Father. At siya po ay nagsanay na sumunod sa kanyang ama. At paano siya naging masunurin? Sa pamamagitan ng kanyang mga tiisin. Bakit po si Jesucristong Diyos na totoo ay dinaan pa sa mga tiisin? Upang kaniyang ipaalam sa lahat na kung ako ay dumaan sa mga tiisin, kayo rin. Kung ako ay dumaan sa mga krisis, kayo rin. Ngunit ang magandang balita, na pagtagumpayan ko ang lahat at kayo rin ay magtatagumpay. Kaya yung pag-asa, siya nagtagumpay, ikaw din. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, meron tayong pagtutularan at meron tayong titingnan. Kaya ang Book of Hebrews, ang Book of Hebrews po ay about the superiority of Jesus. He is superior than the angels. He is superior than the priesthood of all times. He is superior than Moses and Joshua. Kaya napakahalaga po na ating maintindihan na si Jesucristo lamang ang kailangan ng tao. Kaya kailangan lumaya tayo sa pagkamusmos at tayo'y lumakad na nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Huwag kang manatili sa iyong kalagayan, ikaw ay maunlad na lumakad at magtagumpay. Kaya napakahalaga po na maunawaan na pinalaya tayo sa espiritu ng kamatayan na nagdudulot ng takot sa mga tao. So sa 1555 ng 1 Corinthians, isisiwalat ko po sa inyo ng isa-isa kung bakit hindi ka dapat matakot sa kamatayan. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? O kamatayan, nasaan ang iyong tuklaw? O libingan, nasaan ang iyong tagumpay? Kaya pansinin po natin, hindi ka maikukulong ng kamatayan. Hindi ka mapipigilan ng hukay. Bakit? Sapagkat ikay may buhay na walang hanggan. Amen? Sa verse 56, the sting of death is sin. And the strength of sin is
the law. Ano po ang ibig sabihin? Ang lakas ng kasalanan ay ang batas sapagkat ang batas ay nagsisiwalat ng tungkol sa kasalanan. Subalit sa Jesucristo, kapag laging iniisip mo si Jesucristo, maalaala mo ikay pinatawad. Pag inisip mo ay ang batas, maalaala mo yung mga hindi mo nagawa. At ikaw ay mawawala ng sigla. Pero pag inisip mo si Jesucristo, ikaw ay laging sisigla sapagkat ikay pinatawad at nilimot na ang lahat ng ating mga nagawang pagsalansang. Kaya ikaw ang magpapasya na palayain mo ang iyong sarili. The animal sacrifices cannot purify our hearts. It's only the one offering and sacrifice of Jesus that made us perfect in the sight of the Father. Isa po ang alay na nagdala sa atin sa kasakdalan. At ito, sa lumang tipan po, ang pag-aalay po ng mga Levita ay araw-araw. Round the clock po yun. Magpapalitan po, magpapalabunutan sila kung sino ang mag-aalay. Maghapon po yun, magdamag, nag-aalay sila ng insenso at ng kung ano-anong mga alay. Pero minsan isang taon, mag-aalay sila sa pamamagitan ng high priest. Pero ang high priest hindi pwedeng mag-alay kapag hindi siya nag-alay para sa kanyang sarili. The superiority of Jesus Christ from all the priests. Si Jesucristo mismo ang kanyang inialay ay ang kanyang katawan. Si Jesucristo mismo ang kanyang inialay ay ang kanyang dugo. At yung kanyang pag-aalay na minsan, ito ay pangkalahatan at magpakailanman. At pansinin po natin, ang kahinaan ng batas, hindi niya magagawang maliwanag, malinis at dalisay. Hindi may bibigay ng kautusan ang dalisay na puso. Hindi may bibigay ng kautusan ang maliwanag na budhi. At hindi may bibigay ng kautusan ang malinis na isipan. Subalit sa alay ni Jesucristo, naging maliwanag ang ating budhi sapagkat hindi na tayo sinusurot nito dahil tayo ay pinatawad. Sa Hebrews 10:12, 8:12, kaya napakahalaga na maintindihan mong ikay pinatawad. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins, their iniquities, will I remember no more. Ano po ang ibig sabihin ng no more? Hindi ko na aalalahanin pa ang alin dahil sa aking awa sa kanilang mga di pagkamatwid, sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga kasamaan, lahat ito'y pinatawad na ng Diyos at ito ay tandaan po natin, the blood, tatlong salita, atoning blood, remission, and then redemption. So pag atoning po ito ay nagtatakip, pag remission po ito ay nag-aalis, at pag redemption po ito ay nagtutubos. Kaya ikaw at ako ay wala ng pagkakautang, hallelujah, sapagkat ang lahat ng kasalanan natin binayaran ng Panginoong Jesucristo. Kaya wala na tayong kamatayan at ang nasa atin walang hanggang buhay. Kaya wag mong katakutan ang diablong pumapatay ng katawan, sa halip ang katakutan mo ay ang Diyos na may kapangyarihang pumatay ng katawan at ng espiritu at kaluluwa. Kaya nga unawain mong mabuti, ang pag-unlad mo ay nasa iyong pananampalataya at paniniwala sa iyong isipan na ikay pinatawad. Hindi po pinatawag, pinatawad. Naniniwala ka bang ikay pinatawad? Dahil kung hindi ka maniniwala, kawawa ka. Dahil araw-araw, hindi ka makakakain, araw-araw, ang lakad mo ay paikay-ikay dahil parang wala nang kapatawaran ng iyong nagawang kasalanan. Pinatawad ka na. Hello? Sabihin mo, pinatawad ka na.
Purihin ang Panginoon. Kaya kung ating unawain, paano tayo makalalaya sa kamatayan na dulot ng kasalanan? Ito po, sa 1 Corinthians 15:58. Ano po ang sabi doon? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sa halip na mag-isip ka ng iyong nakaraan, trumabaho ka na lang ng trumabaho. Ibigin mo ang iyong asawa at gawan mo siya ng kabutihan. Ibigin mo ang iyong pamilya at gawan mo siya ng kabutihan. Kung hindi ka man pasalamatan, hindi mo na dapat na hintayin po ang pagpapasalamat ng sino man. Ang mahalaga ay nagagawa mo yung ipinagagawa sa atin ng Diyos. Amen po ba? At tiyak na tayo magtatagumpay. Ang sabi ng susunod na talata, may isa pa bang talata o huli na yan? So, our victory is by doing good things to our fellow men. Ang ating pong tagumpay ay sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen? So number one truth, it is the blood of Jesus that set us free. Dugo lamang ng Panginoong Hesukristo ang nagpalaya sa atin. Wala pong ibang dugo. Tanging dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa Hebrews 10 verse 10, kailangan pong ito'y maintindihan mo sapagkat ikaw po'y higit pa sa mananagumpay. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ilang ulit na inialay ang katawan ng Panginoong Hesukristo? Ilang ulit? Once. Once. Isa. Para kanino? Para sa lahat. Yung namatay noon, yung mga tao noon, yung tao ngayon, yung tao sa susunod na lahi. Lahat yun ay sakop nung katawang inialay ng Panginoon. Sa verse 12, but this man after he had offered one sacrifice for sins forever, and sat down on the right hand of God. Kaya kailangang mawala na yung anumang bumabagabag sa iyong isipan. Kailangang mawala na yung mga agam-agam at alalahanin at laging alalahanin mo na ikaw ay tinubos, na ikaw ay binili, na ikaw ay binayaran ng halagang hindi kayang tapatan ng anumang salapi o yaman. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin araw-araw, kailangang iyong maintindihan that you are forgiven. Ang pangalawang katotohanan, ang atin pong kaligtasan ay ginawa tayong dalisay. Our salvation made us purified. Ang kaligtasan po, wala kang gagawin. Madali po ang maligtas. Sambitin lamang ng bibig ng tao, si Jesucristo, ligtas na siya. Pero ang susunod po, meron ka ng pananagutan. How to maintain that salvation. Hello? Yung iba, born again na ako. Pero balik din sa dating gawain. Kailangan po tuloy-tuloy tayo doon sa kaligtasang ating natanggap. Madali po ang gumaling. Pumila ka lang sa healing line, sa pangalan ni Jesus, pinagaling ka. Gagaling ka. Tiyak na gagaling ka, huwag ka lang mag-alinlangan. Pero yung pananatiling malusog, magaling na ako, pinagaling. Balik na naman sa mga litsyong kawali, balik na naman sa pagpupuyat.
how to maintain healing. How to maintain good health. Yun po ay tinatrabaho. Kaya napakahalaga po na ating maintindihan at maunawaan na tayo ay pinatawad. At ang pagpapatawad sa atin ay kinalimutan na ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan dahil kay Hesus Kristo. Sa Hebrews 8:12, napakahalaga na ito po iyong maintindihan ng sa gayon. Hindi ka laging nag-aalala na baka pag namatay ka, papunta kang impyerno. Laging tandaan mo, ang lahat ng nakay Kristo ay papuntang langit. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. And then, sa Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more. So pansinin po natin, 2 ulit sa iisang liham na ito ay isinulat. Sa gayon, mahalaga na paniwalaan mong ikaw ay pinatawad. Amen po ba? Kaya napakahalaga na mabuhay na hindi tayo sinusurot ng budhi, and we are freed from feeling of guilt. Sa halip na ikaw ay magdusa sa pamamagitan ng kung ano-anong isipan, ang paunlarin mo sa iyong buhay ay pag-asa. Hindi nawawalan ng kabuluhan ang pagdalo mo sa revival sapagkat iniutos ng Biblia ang pagdalo sa pagtitipon. Huwag mo nang tingnan kung marami tayo o ilan, ang mahalaga ay natupad ng bawat isa sa atin ang pagdalo sa pagtitipon. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti na ang Diyos po natin ay napakabuti at ang sabi po ng Hebrews 3:6, napakahalaga po. At ang sabi po dito, but Christ as a son over His own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Kaya sa halip na ikaw ay mag-isip ng iyong kasalanan, ng iyong kabiguan, ng iyong pagkalugi, ang isipin mo ay ang iyong inaasahan. Amen? Amen. Sapagkat si Hesus Kristo ang namamahala sa kanyang sariling bahay at ikaw at ako ang kanyang bahay. Wow, our body is the temple of the Holy Spirit. Whose house are we? If we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end, kailangan wag mong aalisin sa iyong utak at puso ang pag-asa. At yung pag-asa ang maglalagay sa iyo ng tiwala at kagalakan, kanino? Kay Hesus Kristo na ikinalulugod ng Ama. Amen? Kailangan buhay ang iyong pag-asa. At ang sabi sa Hebrews 6:19, it is all about hope. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. Wow! Ano po ang ibig sabihin? So, si Jesu Kristo po ay nakapasok, hindi po sa sanktuaryong gawa ng tao, si Jesu Kristo po ay nakapasok sa langit. Nung siya ay mamatay at mabuhay na maguli. Ang taong saserdote ay pinipili at kailangang maglinis siya ng kanyang sarili bago siya pumasok sa dakong kabanalan. Pero si Jesu Kristo walang kasalanan, si Jesu Kristo walang kapintasan. Kaya siya ang kabayaran ng ating kasalanan. Amen? Kaya iyong patibayin ang pag-asa mo. Ano po ang ibig sabihin angkla ng ating kaluluwa? Pag ang angkla po'y inihulog, kung ilang tunilada po yun, malalaki ang barko, yun po ay babagsak sa kalaliman ng dagat at yun po ay
tutukod, tutusok po yun doon sa ilalim ng, doon sa seabed. Kaya hindi na mailalayo ng alon yung barko dahil kasi nakaangkla. Kaya ang angkla ng ating buhay para hindi tayo magkasala ay pag-asa. Amen po ba? Pag-asa na tapat ang Diyos, pag-asa na ang pangako niya ay kanyang tutok din, pag-asa sa ating paghihintay. Ito ay mangyayari at mararanasan nating matamo at matamasa ang pangako niyang masagana at maunlad at malusog na buhay. Hallelujah. Sure and steadfast. Ang atin pong mga palatuntunan, lalo na po ang bagong Bible Study on the Air, at ito po ay TBN Bible Study on the Air, at ito po ay mapapanood sa TBN Asia, at ito po ay mapapanood din sa Beam Channel 31, at gayon din po sa Signal Channel 212. At ito pong Bible Study in the Sky, TBN Bible Study in the Sky, na ako po ang magtuturo. Ako po'y naniniwala na ang Diyos po ay mapaparangalan at marami po ang maliligtas. Muli, bawat oras na ating itinataguyod ay may malaking halaga na kasunod. At dahil ibig ng Diyos, ang sino man na gusto, ang nais ng Diyos, ay tutustusan ng Diyos. Humakbang ako at sumunod, at ako ay nagpapatuloy. Kaya't pag kayo'y hakbang at susunod sa panibagong gawaing ito, bilang pagpapalawak sa kalwalhatian ng Diyos, kayo rin ay tutustusan ng Diyos. Kaya't ako'y dadalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus, etong lahat ng magbibigay ng kanilang kaloob para sa Bible Study in the Sky na gagawin sa 4 na himpilan o 3 himpilan. Panginoon, maganap at mangyari na ngayon pa lamang ay tustusan mo na silang nagpasya. Mula sa wala, sila ay magkaroon. At mula sa meron, lumago yung kanilang pagpapala. Mangyari ito para sa kalwalhatian mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Greenville, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan. Kaya pansinin po natin, sigurado at matatag, sigurado at hindi mababago, umasa ka. Hallelujah. Umasa ka ng lubusan kay Jesucristo. At sa 10:22 ng Hebrews, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Ano po ang ibig sabihin? So, ngayon, pag tayo po ay sumasamba, ano po, yung nagkakantahan tayo, sumasayaw tayo, yun pong ating puso ay nagiging dalisay. Bakit? Dahil tayo may pag-asa sa Diyos. At may katiyakan yung ating pananalig.
sapagkat ang ating puso ay ano po yung sprinkled, dinilig, rinigador. Winisikan. Ayan ang tamang Tagalog, winisikan. Ano ang iwinisik? Pure water. Winisikan, hinugasan ng isang dalisay na puso. At saan iwiniwisik at saan inihuhugas yung dalisay na tubig? Sa budhi. At ano ang aalisin sa ating budhi? Yung masamang nilalaman ng budhi. Evil conscience. At gayon din ang ating katawan. Kapag ang iyong budhi ay hindi na nag-aagam-agam at nag-aalala at naniwala ka ng pinatawad ka doon sa lahat ng nagawa mong pagsuway, pagsalangsang at pagkakasal at kasamaan, ikaw po'y magkakaroon ng kapanatagan at kapayapaan. Amen? So hindi ka na po madadaya pa ng dyablo sapagkat ikaw ay nasa makapangyarihang proteksyon na ng Diyos. Ang pangatlong hamon sa mensaheng ito, sa 21:7 ng Revelation, ipakikita ko po sa inyo, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. So atin pong pansinin, He, personalan na po ikaw, ang bawat isa sa atin. Sino ang magmamana ng lahat ng bagay? Sino ang magmamana ng lahat ng bagay? At ano yung mga bagay na yun na ating mamanahin? Ang magmamana lamang po ay yung nagtagumpay. Mula po sa Revelation 2 hanggang chapter 3, ipaulit-ulit po, he who overcomes. May mga reward po na kaakibat yung mga bawat pagtatagumpay. Kaya maliwanag po na hindi tayo tamad. Hello? Hindi tayo tamad sapagkat ang mga tamad ay sa labas ng Jerusalem. We are not lazy, we are not cowards. Tayo po'y lahat ay masipag. He that overcometh shall inherit all things. Hindi po isang bagay lang eh. Pero pansinin po natin, dito pa lang sa lupa, we are blessed with all spiritual blessings. Dito pa lang sa lupa, binigyan na tayo ng lahat ng pagpapala at biyaya. Pero marami po ang nabubuhay na parang pulubi because of ignorance. If not because of ignorance, because of greed. Because of envy. Kadalasan po yung iba pag napagpala, sinasarili, baka maubos. Pero tandaan mo, ang pagpapalang hindi mauubos ay yung pagpapalang ginagamit. Ang talentong umuunlad ay yung talentong ginagamit. Nakukuha niyo po. Kaya nga ating unawain, ang magtatagumpay ang siyang magmamana ng lahat ng mga bagay. Ginawa ng Diyos ang tao na mababa ng kaunti sa mga anghel. Pero may takda ang Diyos na ang mga tao ay kanyang puputungan ng karangalan at kapangyarihan. At habang tayo nasa ibabaw ng lupa, hindi po natin nararanasan na tayo ay namumuno. God designed for all of us to rule. And yet, no one experienced rulership. Why? Dahil yun po ay nakatakda ay sa kabilang buhay. Subalit, hallelujah, sa pamamagitan ni Jesucristo na ulo ng kanyang katawan, we shall rule. Amen. Hallelujah. Through Jesus Christ. Kaya nga ating unawaing mabuti, kailangang may patutuo tayo. At kailangan ang patutuo natin, tayo ay nakagagawa ng kabutihan. Kailangan patutuo natin, tayo ay matapang. Kailangan patutuo natin, tayo ay masikap at masipag.
At ang sabi ng Biblia, at daragdagan ni Jesucristo ang inyong patutuo, pasusundan kayo ng himala, palatandaan at mga kababalaghan. Jesus will add to your testimony. Kaya pag ipinatutuo mong si Jesucristo ay nagpapagaling ng sakit at ng may sakit, ikaw mismo ang magkakaroon ng karanasan na siya nga ay nagpapagaling ng may sakit. At sa iyong patutuo, gagaling yung nakarinig ng iyong patutuo. Bakit? Because Jesus Christ will add up to your testimony. Nasa Book of Hebrews po iyon. Kaya kapatid, ang kakapusan po ay dahilan sa kamangmangan. Tingnan mo ang iyong katabi, kaawaan mo siya. Sabihin mo, mayaman ka pero hindi mo alam. Totoo po ito. Nasa iyo ang lahat. Ayaw mo lang gamitin. What is maturity? Maturity is your decision to apply into your life the Word of God. Once you have decided, you will receive the consequence of your decision. All our decisions ensure our destinies. Sige. Anong gusto mo sa buhay? Simpleng buhay? Pagbibigyan ka ng Diyos. O gusto mo ay sobrang pera mo, pagbibigyan ka rin ng Diyos. Tatanungin kita, sino ang makararating sa maraming lugar para magpatutuo sa kabutihan ng Diyos? Ang kakaunti ang pera o ang sobrang pera? Tama, yung sobrang pera. Gusto ba ng Diyos na tayo magkapera? Gusto ng Diyos. Pero kadalasan, marami ang walang pera dahil nakatingin sila sa hanap buhay. Totoo po, may sweldo pag naghanap buhay ka. Pero kapag inalam mo at tinuklas kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay at gagawin ng Diyos sa iyong buhay, saka mo matutuklasan yung pagkukunan mo ng pagkakakitaan. Si Brother Lazaro, kita natin na siya ay nawala ng paningin, bagamat nung bata pa siya ay nakakakita. Pero hindi po nakasagabal sa kanya yung nangyari sa kanya. Nagpatuloy po siya. Dahil nalalaman niya na may magandang pangarap sa kanya ang Diyos. Yun po yung pag-asa. Kapag ikay laging may pag-asa sa buhay, ililipat ka ng Diyos mula sa kabiguan sa mga tagumpay. Dahil kay Jesucristo, higit pa tayo sa mananagumpay. Amen. Hallelujah. So, ating unawain, he that overcometh. So, paano po tayo magtatagumpay? At saan tayo magtatagumpay? Ilipat natin sa 12:11, Revelation 12:11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they love not their lives unto the death. Umpisahan po natin doon sa hulihan. Kayo po ba ay may mga himalang nararanasan araw-araw? Kayo po ba ay nakakaranas ng malaking pagpapala araw-araw? Ang lahat ba ng iyong pagtawag sa Diyos ay natatanggap mo ang katugunan? So, ngayon natin pong intindihing mabuti. Iniibig mo ba ang iyong sarili? Amen, yes. Dahil ang pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig muna sa sarili. Love your neighbor as you love yourself. Dahil kung hindi mo iniibig ang iyong sarili, pababayaan mo ang iyong katawan. Kakain ka na lang ng kakain ng hindi malusog na pagkain. Dahil hindi mo iniibig ang iyong sarili. Pero pag iniibig mo ang iyong sarili at ibig mo na magkaroon ka ng mas matagal at mahabang kalusugan na hindi nagbabago, abay magiging ka pong mapili. Hello? Purihin ang Panginoon. So pansinin po natin na ang labanan
ay sa pamamagitan po ng ating mga desisyon. They love not their lives unto the death. So ating siyasating mabuti by the word of their testimony. Ano ang patutuo mo sa buhay? Na ikaw ay nagtagumpay, na ikaw ay nagkamit ng ganitong kalaking pagpapala? Is that a testimony? Yes, it is a testimony. Pero hindi po ito yung testimony nakapaloob dito. Ano po yung testimony? Ano po yung patutuo? Ang patutuo po ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Laging tandaan mo po, ang tipan ng Diyos ay pinagtibay niya sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ngayon, ano po ang patutuo? Tingnan natin sandali sa Matthew 10, verse 10. Matthew 10, verse, Matthew 5:10. 5:10. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Pag ipinatutuo mo sa mga kakilala mong si Hesukristo lamang ang nagbibigay sa iyo ng tagumpay, si Hesukristo lamang nagpapagaling sa iyo, si Hesukristo lamang ang tumutusto sa lahat ng iyong pangangailangan, uusigin ka. Hello? At yung taong nagmamahal sa kanilang sarili, ayaw na mauusig. Kaya sila ay tikom ang labi. Oy, ang unlad-unlad mo ngayon. Ano ba ang sikreto mo? Pero kapag pinatutuo mo, dahil kay Hesukristo, iiwang ka ng mga tao. Bakit? Sapagkat ang taong hindi naniniwala kay Hesukristo ay nananatili sa kadiliman at hindi makatatagal sa liwanag ang nasa kadiliman at uusigin ang sumasampalataya kay Hesukristo. Huwag ka pong matatakot. Sa verse 11, Blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. So pansinin po natin, kapag hindi ka po naging matibay ang pag-asa kay Hesukristo at pag hindi ka po matibay sa pananampalataya kay Hesukristo, baka ikaw po ay mapagod sa pag-uusig, sa kapighatian na gawa ng tao. Pero huwag ka pong papayag. Amen po ba? At sino ang nasa likuran ng umuusig sa iyo? At sino ang sa likuran ng kapighatian? Ibalik natin sa 12:11 ng Revelation. At ano po ang sabi ron? And they overcame him by the blood of the Lamb. So, sino po yung him? Si Satanas. At napagtagumpayan nila si Satanas. Ano ang ginamit nila? The blood of the Lamb. Hallelujah. Kaya kung ikay may sakit, by the blood of the Lamb, aalis ang sakit sa iyo. Kung ikay naghihirap, by the blood of the Lamb, aalis ang kahirapan sapagkat si Satanas ay hindi pwedeng magtagal sa iyong kayamanan. Ang hadlang ay hindi pwedeng magtagal. Why? Because of the blood of the Lamb. Kaya kailangang laging ipagmalaki mo the blood of the Lamb. Dahil may pangako ang Diyos, I have a new covenant. I will put my laws in your heart and in your mind. Kaya pag nasa iyong puso na ang salita ng Diyos at nasa isipan mo ang salita ng Diyos, hindi ka po masisira ng mga bulaan. At walang magagawa sa iyo ang diablong si Satanas sapagkat hindi mo pakikinggan ang kanyang evil suggestion. Ikaw ay magpapatuloy, mahaba ang iyong buhay. Why? Not because of what you are doing, but because of the blood of Jesus Christ. Glory. Glory! Amen! Hallelujah!
It is the blood of Jesus. It is the blood of the Lamb. One sacrifice. And yun po ay sa lahat-lahat na. Kaya magsiyasat po tayo sa ating buhay. Kanina, habang ako nag-aalmusal, inisip ko yung dati kong buhay. Tiningnan ko ang kalagayan ko ngayon. At ang sabi ko sa Diyos habang ako'y nakaupo, sabi ko, Diyos ko, alam mo, kung hindi mo ako kinaawaan, kung hindi mo ako kinahabagan, wala ako. Hindi ko mararanasan ang tagumpay. Dahil kapag ang tao'y nagtagumpay sa ganang sarili niya, lalaki ang kanyang ulo. At ipagmamalaki niya ang kanyang lakas, ang kanyang talino, ang kanyang kakayahan. Pero kapag ang tao ay puspos ng Espiritu ni Kristo, ang ipagmamalaki niya ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ipinangaral ko ang kapangyarihan ng krus, kaya ako'y pinag-usig. Dahil ang kinatatakutan ng mga tao ay pag-usap ay kamatayan. Kaya yung iba, ayaw ng paghandaan ng kamatayan dahil sila raw na may mararapture. Kaya pag namatay, walang libingan. Hello? Hindi baling bumili ka ng libingan, pag na-rapture ka, bahala na yung maiiwan na hindi na-rapture. Amen po ba? Hindi baling ang bahay mo'y maiwan mo pero na-rapture ka. Kaysa maghintay ka sa tabing daan at doon ka na lang titira at maghihintay ka na lang ng rapture. Ang tawag sa Amerika doon ay homeless at ayaw nila ng bahay. Pero tayo ay pinagpapala ng Diyos at ating ikinagagalak ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Sasabihin ng iba, huwag ka nang pursige pa, huwag ka nang mangarap dahil yan naman lahat ay pansamantala. Pag ganun ang kwentuhan, iniiwan ko yun dahil tamad yung ganun tao. Hindi baling pansamantala, at least hindi ka mumurahin ng maiiwan mo pag na-rapture ka. Magdidiwang sila dahil ikay masipag at meron silang matitirahan. Pero wala na tayo. Amen? Kaya nga, they overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So pansinin po natin, sino ang ipagmamalaki ang dugo ng kordero? Yung hindi nila iniibig ang kanilang buhay. Hello. To live is Christ, to die is gain. Eh ano po ba yung buhay na iniibig? Ay, mapapahiya ako. Isip-isipin mo naman dito sa ating lugar, ako'y iginagalang ng Diyos dahil tapos sasabihin, ipatutuo ko sa Jesus. Ipatutuo ko na sa Hesukristo lamang ang gumagawa sa akin ng kabutihan. Ay, hindi na. Ang sabi ng Panginoon, those who deny me, I shall deny before my Father. Kaya ipagsabi mo, sa simula, pagtatawanan ka, nako, patutuo ng patutuo na siya ay born again, na si Jesus ang kanyang Panginoon. Tingnan mo nga, hindi makabili ng damit. Pag naalala ko po yung mga panahon kong yun na halos tangos na ang aking suelas ng sapatos. At pag naalala ko ngayon, nagpatuloy ako sa pagpapatutuo. Nagpatuloy ako sa pagpapatutuo sapagkat laging tandaan mo, laging may tagumpay ang bawat nagpapatuloy sa kanyang pagmamalaki. Ang pinagmamalaki niya ay si Hesukristo at ang kanyang pag-asa ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Ipagmalaki mo si Hesukristo at pagtiwalaan mo ang dugo ng Panginoong Hesukristo at ito ang sasabihin ko sa iyo, hindi ka maghihikahos at ang buhay ng iyong mga kaapu-apuhan ay pagpapalain ng Diyos. God will remember your faithfulness. Kaya tatlong bagay ang buong sulat sa Hebreo ay tumutukoy sa tatlong bagay. Remain faithful to Jesus Christ. Continue on your faithfulness to Jesus Christ. How? Fix your eyes to Jesus. Ituon mo ang iyong mga mata kay Hesukristo.
Amen? At ikaw ay magtatapat sa Kanya. At siya ay tapat at yung Kanyang katapat ay aagos sa iyo. Kaya it's the blood of Jesus that sets us free. So we were debt-free and debt-free. Tayo pinalaya sa kamatayan at binayaran ang ating utang. And then salvation, our salvation our salvation made us purified. And then we became overcomers. Manalangin po tayo. O Diyos, aming Ama, salamat po sa natapos na gawa doon sa krus sa Kalbaryo. Salamat po sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Salamat po at tiyak, garantisado ng aming tiwala at pag-asa kay Hesukristo ang siyang magpapatatag at magpapatibay sa aming tinitindigan, tinatayuan. Kaya't maluwalhati ka, Ama, at maparangalan sa tanging pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Oh, ang Diyos ay napakabuti. Kaya't kayo po ay papahiran ko ng langis para kayo po ay mawala at makalaya sa takot sa kamatayan. Kailan po ba nagkakaroon ng takot sa kamatayan ng isang tao? Kapag siya po ay may nararamdaman sa kanyang katawan. Ano po ang mangyayari? Pag nagsimula po ang takot, susunod po ang pag-aalala. Mawawala na ang sigla sa iyong mukha at ningning ng iyong mata. Bakit? Dahil ang pag-aalala po ay nakalalason. Naniniwala ka ba na nakalalason ang worry? Opo. Na pipigil yun pong ating mga glands. Kaya kailangang makaalis po tayo sa pag-aalala. By all means, be free from worry. Hello? Bibigyan ko po kayo ng example ng isang taong hindi na daig ng pag-aalala. Si H. Carrier, ang pundador ng refrigeration equipment. Siya po'y kung ilang ulit na nabigo, pinagtawanan, nilait. Pero hindi po siya, kahit po siya lugin-lugi na, halos nakasangla na ang kanyang lahat-lahat. Pero naniwala siya tungkol doon sa pangarap na kanyang natanggap. At nagpatuloy po siya then later on. Kayo ba ay mayroong Carrier air condition? Ang nagsimula po niya, isang lalaking idinaan sa lubluban ng mga pagsubok at kabiguan. At siya po'y nagtagumpay. Ang isa pa ay ang Hapon na si Honda. Si Honda po ay pangkaraniwang Hapon. At siya po ay kung ilang ulit na nangarap, dati ay motorsiklo lang. Nagsimula siya ay sa bisikleta. At siya po ay nangarap. Ginagawa lang niya mga kapitbahay niya. Ang simula kasi ng kaunlaran ay pag nagmalasakit ka sa iyong kapwa. Protect yourself from the temptation of sin by doing good to your fellow men. Laging isipin mo yung makagawa ka ng mabuti sa kapwa. At siya po ay umunlad at yung dating bisikleta lang ay naging motor. Pero gayon man, ipinagbawal ang ganong uri ng sasakyan, kaya nagbalik ulit siya sa zero. At umisip ulit siya ng pwedeng mapagsimulang negosyo. At umutang siya, nakapagtayo siya ng maliit na factory, at nag-isip ulit siya ng tungkol naman sa makina.
dumating ang Second World War at binumba ang Tokyo, yung lahat ng inutang niya ay naubos lahat dahil tinamaan ng bomba yung kanyang factory. Siya po ba ay tumigil at sumuko? Hindi. Tinuloy niya ang kanyang pangarap. At sino po ang Honda ngayon? Siya po ang may pinakamalaking manufacturing car. At hanggang ngayon, kilala po ito. Ito po'y dalawa lamang halimbawa ng mga taong hindi sumuko sa kabiguan. Hindi ko alam kung sila ay Kristiyano, pero ikaw ay Kristiyano. Hindi ka dapat sumuko. Amen? Dapat ikaw ay magpatuloy sapagkat ikaw ay may kapangyarihang taglay. Higit ka pa sa mananagumpay. Amen? Oh, ang Diyos po natin napakabuti. Nagpapasalamat ako sa kabutihan ng Panginoon dahil lalo na sa pag-supporter ko sa gawain ng Diyos, na biyaya ng Diyos sa ministry, yung kabutihan niya sa amin, lalo na yung natanggap naming silver dahil sa hamon ng ministry na ito. Ganon yung pagpapala na natatanggap namin dahil yung saganang ibinibigay niya sa amin na hindi kami nagsasawa na sumuporter sa ganitong gawain. Kaya kayo man, hinahamon namin sa ganitong gawain upang maranasan nyo rin yung kaunlaran at kasaganahan na binibigay ng Diyos para sa amin at ganun din sa inyo kung kayo ay mahahamon sa ganitong gawain. Sa Diyos ang kapurihan at pagsamba at pasasalamat.